lang po matapos. Baka may kumama. Hindi. Ang objective po natin, of course, is to test the credibility of their witnesses and try to look for holes, no, sa kanilang testimony. Dahil sa nakikita po namin, mukhang they will do all they can to protect their client and mislead maybe certain facts. Thank you, Congressman. Magandang hapon, Congressman Erin. Mula sa studio audience, si Juven mula sa Pamangtasang Lungsod ng Muntinlupa may tanong po sa inyo. Magandang hapon po, Congressman Erin. Tanong ko lang po, yung pagsasabi po ng Supreme Court ukol dun sa pinagbabawal nila na pagtestigo ng ilang opisyal at empleyado ng judikatura, kung magkagayon po ba, pwede rin po bang pagbawalan ng SCN Bank yung pagtestigo po ni Supreme Court Justice Corona? Well, unang-una, depende po yan sa depensa kung ano ang magiging kagustuhan nila, no? Ang mahirap po dito sa Supreme Court resolution, no? Pag kami sa prosecution ang hihingi ng mga ebidensya, pinagbabawalan po kami. Pero pag ang depensa ang maglalatag, sa tingin ko po papayag po ang Korte Suprema na payagan po si Chief Justice Corona na tumestigo dahil siya mismo ang nakasakdal dito sa kasong ito. So he has the right to defend himself. So sa tingin ko, hindi po hahadlangan ng Korte Suprema si Chief Justice Corona. Congressman Erin, mula pa rin po sa mga hanin ng estudyante, si Miss May Paner. Hi, Congressman Erin! Anong year ka na, May? Ako, 4th year high school. Wow! Hi, Congressman. Cute mo in fairness. May tanong ako. Hindi kasi, alam mo naman kami mga kabataan, active kami sa Facebook, di ba? Pag sa Facebook kami, wala na kaming marinig kundi pagtuligsa sa kabobohan ng prosecution. Kabit-kabila na, mga bobo kayo, tanggalin na yan si Tupas, tanga yan, mga ganun, di ba? Ang tanong ko, kayo ba nakikinig sa pulso ng taong bayan tungkol sa performance ninyo? Kasi tapatan na. Ako naman, gusto ko na talagang mawala si Chief Justice, di ba? Dinis ko siya. So dito kampi naman tayo, pero utang na loob naman. Parang ang pakiramdam ko, dahil sa kabubuhan ng mga taga-prosecution, matatalungga tayo. Nakaka-tense naman. So kayo ba, nakikinig ba kayo sa pulso ng taong bayan, nag-share yung mga Facebook, sa mga sinasabi sa news, na kritisismo sa inyo? At kayo ba nagmi-meeting? Mag-meeting tayo. Ito lang sinasabi nila ngayon, bobo daw tayo. Totoo ba yun? Hindi daw tayo naghahanda. Hindi daw tayo prepared pumunta sa korte. Hindi ba? Tapos masasama ang loob natin pagka namumura tayo na parang masama sila. Kayo ba nagmi-meeting para ninyo ayusin ang inyong gusot sa loob ng prosekusyon? Kasi naaawa rin naman ako sa inyo, pero hindi po ako abogado, wala akong magawa. Kung alam ko lang yan, sasali ako dyan Subalit, hindi ko talaga kaya ang mga testificandum. So ano, gano'n na lang? Kayo ba, aayos pa ba kayo? O ano, wala na? Bahala na lang kami sa buhay namin? Ayun po, Hindi Congressman. po pwede yun. Congressman Erin, natitense din po kami sa mga ganyan. Stress din kami. Pero pakisagot po, Congressman, pakisagot Tanong po. lang naman, Congressman. Well, unang-una Kampi tayo, nagpapasalamat po. Taklaruin ko lang, kampi tayo. Unang-una nagpapasalamat po kay May sa kanyang sakripisyo rin at kasama po namin. May, anyway, panahon ng Holy Week, lahat po tayo ay kailangan dumaan sa passion rin, no? Sabihin po Passion ito, natin, beauty May, tips. nung pinag-uusapan po itong impeachment case, no, bago nagsimula po yung impeachment trial, maliwanag po sa amin at sa House prosecutors na ano yung objective. Kailangan matanggal po si Chief Justice Corona. Ngayon, ang susunod na tanong, paano po natin gagawin yan? Kailangan po natin ilatag ang ating mga ebidensya sa harap ng impeachment tribunal. Ngayon, ang tanong, paano natin ilalatag yung ebidensya? No? Alam po natin na meron po tayong mga shortcomings, no, with regard to practice. Bakit? Sa ating saligang batas po na nakalagay, pag ikaw ay isang kongresista, hindi ka po makapag-practice na ng iyong profesyon. No? So, kung matagal ka nang wala ka sa
sa pag-practice, syempre you will lose the edge, no, in terms of trial technique. At that is for all congressmen who are lawyers. Ngayon, sa tanong mo kung papalitan ba, sa ngayon po, yung confidence po ng ating Speaker at ng House of Representatives ay still sa 11 prosecutors na halal sa plenaryo po. At sa tingin po naman namin po, yung objective sa paglalatag po ng ebidensya ay nagawa po namin bagamat mahirap po yung daan. Kung meron po kaming pagkukulang, sana intindihin lang po at unawaan po ng ating mga mamamayan na talagang ganyan yung dinadaanan po ng ating prosecution. So, may pagdasal na lang po natin yung mangyayari po sa mga susunod na kabanata. At sa tingin ko naman po, May, nagawa po namin yung objective po namin. At panahon po ng depensa sa darating na linggo at handang-handa rin po ang ating both public and private prosecutors. Pwede sumagot. Sige po, Ms. May. Hindi, kasi parang listening to you, parang ibig lang sabihin na pinagkatiwalaan kayo and therefore kayo pa rin, therefore walang mapapalitan. Parang pakiramdam ko, so hindi kayo nakikinig sa amin. Okay na rin yun, di ba? Kung walang magagawa. Pero ibig ko lang sabihin, umayos naman kayo. Di ba? Kung hindi kayo mapapalitan, o di, paghusayan ninyo, kasi kayo na eh. Di ba? Well, Wala na kami magagawa doon. May siguro ang ganyan May, kung titingnan, napapansin rin po namin kung matatanda po ang humaharap sa impeachment court, may konting paggalang na binibigay. Aminin po namin, lahat ng mga abogado po namin, batang edad, kaya talagang nilalampaso po kami sa prosecution group, no? Wala pa po kaming mahanap na ibang matatandang mga abogado maliban po kay Congressman Dasa, na nakita naman po natin nung nagsalita po ang ating Congressman Dasa kay kay Senate President Enrile at kay Justice Cuevas, magagalang po silang lahat, no? Pero pag bata pong mga prosecutor ang tatayo, talagang mukhang nilalampaso at sinisipa po at binabatikos po kami. Ganyan talaga Kailangan tanggapin po namin yung ganyan na nangyayari dito sa Congressman impeachment court. At hindi naman po kami bingi sa sinasabi po ng ating mga kaibigan sa Facebook, kaya sinisikap pa rin ng House Prosecution Team na gawin ang lahat para paghandaan ang ating mga pagpresenta, no, lalo-lalo na dito sa cross-examination sa darating na linggo. Congressman Erin, dito po sa kaliwa ko, meron tayong PTV New Media Desk. So marami pong katanungan. Sa Twitter may nagtanong po, as a follow-up siguro, no, mula kay Sexy Jim sa Twitter. Hindi po ba mas mahirap ang trabaho ninyo dahil kayo ang nagtatanggol sa prosekusyon sa harap ng taong bayan? Well, totoo yun, no? Bilang spokespersons, talagang mahirap po yung trabaho po namin. Kailangan ng paliwanag kung ano nangyari sa araw na yun. Kung minsan, kailangan tanggapin yung mga mahihirap nating mga tanong galing sa media, lalo-lalo na yung mga nanggagaling rin po sa social media, no? Talagang yun ang trabaho na pinili po ng inyong lingkod. Ako ay unang hinirang bilang prosecutor dapat dito sa impeachment complaint. Pero nung nakita po na kailangan i-beef up rin po yung spokespersons, dahil alam natin na hindi sapat ang dalawang spokespersons lang, sinabi po sa akin kung pwede akong lumipat sa spokespersons para makatulong sa pagpapaliwanag po ng kasong ito. Okay, maraming salamat po, Congressman Erin Tanyada. Thank you, Congressman. Back to Nikki. Okay, thank you, Mark and Kathy. At may balak po ang Defense Council na ipasabpina itong ilang mga congressmen. Gusto daw nilang isabpina ng impeachment court kung hindi sila papayag na voluntarily na tumestigo. Ano pong masasabi? I think they want Congressman Neil Tupas to testify also. Well, we will have to wait what the decision of the impeachment court will be. No, I don't like to speak for the impeachment court, but based on what had happened the last month, they refused to issue subpoenas, no,
to a co-equal branch, the judiciary for that matter. And also, when they tried to subpoena Congressman Bolet Banal, they withdrew it and they issued an invitation. So, we will just have to wait kung ano yung magiging aksyon ng depensa tungkol dito at ano yung magiging decision ng impeachment tribunal. But if they do subpoena, are you going to object? Well, we will cross the bridge when we get there. All right. So thank you very much at magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Nikki, at sa lahat sa ating kasama sa studio and kay May. Maniwala kami, talagang gagawin po natin ang makakaya po natin. All right. That was Deputy Speaker Erin Tañada, spokesperson for the prosecution panel. Back to studio. Maraming salamat sa iyo, Veronica Baluyot Jimenez. Nag-uulat live mula sa Senado. Kasama niya nga isa sa mga tagapagsalita ng prosekusyon, Congressman Erin Tañada. At tinapos po ni Congressman Erin with an assurance na gagawin nilang mas maganda ang kanilang pagko-cross-examine. Magbabalik po kami, dyan lamang po kayo.